Ako si Nard, walang pangarap na tao, pero gustong umasenso. Tara, samahan niyo ko ngayon tuklasin ang mundo ng masamang espiritu. Ngayong araw na ito ay nagpunta kami ng mag-asawa para bumili ng gatas at diaper ni baby. Siyempre, kasama na rin doon yung mga pangailangan namin sa bahay. Bumili na din pala kami ng aming mga ulamin. Bumili kami ng isdang maya-maya at isisigang ko ito para makahigop man lang kami ng kaunting sabaw. Nilinis ko muna yung isda para medyo hindi malansa. Medyo maselan lang talaga ako kapag sa pagkain kasi ayoko ng malansa. Kaya nga si Mrs. pinapaligo ko muna bago matulog para masarap ang tulog namin. Oo, kayo talaga. Basta ano kayo no? Huwag ganon. Simpleng sangkap lang naman ang ilalaho ko dito. Bawang, sibuyas, kamatis, luya, at saka meron pa labanos at okra, kangkong, sampalok, yung nasa Tetra Pak. Alam nyo ba mga kaibigan, sobrang mahal na talaga ng bilihin ngayon. Lahat ng bilihin nagtataasan. Comment nyo nga mga kaibigan kung anong bilihin ang di pa nagtataas. Kaya dapat sa mga katulad nating ordinaryong tao, dapat matuto talaga tayo na magtipid. At isang tabi muna ang mga luho natin sa buhay. Pasasaan pa't darating din naman ang liwanag papuntang langit. De, joke lang. Ginhawa sa buhay. Ito mga kaibigan, iniwahiwa ko lang itong labanos na to. Alam nyo ba kung magkano ng labanos na ito? 20 pesos na ito, pagkaliit-liit lang. O diba, sobrang mahal talaga. Pagkatapos niya mga kaibigan, hiwain ko naman dito yung kamatis na nabili namin. Grabe, ang mahal din itong kamatis na to. Nasa 20 ata kalahati nito. Mantalang dati, hinihingi lang namin to. Doon sa kapitbahay namin, yung may kinakasama siyang foreigner. Mabait naman yun si ate. Kaso nga lang, may pagkamasungit minsan pagka kinukuha namin siya ng mga gulay-gulay sa loob ng bakuran niya. Sa bagay, sama nga naman yung ganun. Eto mga kaibigan, iginisa ko na yung luya, pati yung sibuyas. Inantay ko lang yung lumabas yung aroma niyan. At ilalaho ko na rin yung kamatis. Ayan mga kaibigan, kung mapapansin ninyo, lalagyan ko na yan ng tubig. Pakukulaan ko yan para lumambot yung kamatis, para manuot talaga yung lasa ng masangkap sa tubig. Ayan mga kaibigan, tinakpan ko na muna upang kumulo. Tapos lalagyan ko siya ng 100 pirasong asin. Yung rock salt 100, huwag nyo susobrahan. Baka umalat yan ng gusto. Tsaka 15 paminta. Okay na yun para sa ngayon. And then nagdagdag pa pala ako ng 5, bali 20 pirasong paminta. Tapos nilagyan ko siya ng patis. Mas masarap kasi yan pag may patis. Mas maaroma at mas malasa. Parang seasoning na rin kasi talaga yung lasa ng patis. Nintay ko lang yan kumulo mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, kulong-kulo yan. Tapos nilagyan ko yan ng kakaibang sangkap, yung nabibili namin sa black market. Tapos inilaho ko na rin yung isda. Tumaamoy nyo yan kaibigan, napakabango. Sobrang bango talaga yan. Sa punto na yan mga kaibigan, papakuluin ko lang yan. Tapos ilalagay ko na rin yung mga gulay maya-mayang konti. Ilalagay ko na rin pala dyan yung sili, yung siling haba. Kung mapapansin ninyo, para medyo may anghang. Ayan, nilagay ko na yung okra dyan mga kaibigan. Yan, mahirap din lumambot ang okra eh. Mas matagal pa nga yan palambutin kumpara sa isda eh. Nilagay ko na rin pala yung labanos mga kaibigan. Tapos maya lalagyan ko na yan ng sinigang sa sampalok, yung nabibili sa Tetra Pak. Yan. Gusto ko sanang bumili ng sampalok kanina kaso mahal din eh. Kaya sabi ko ito na lang muna para makatipid-tipid naman tayo. Okay din naman ito pampalasa. Yan. I-adjust lang natin yung paglalagay mga kaibigan para hindi sobrang asim at hindi rin maalat. Yan. At this point nilagay ko na yung kangkong. Nilahat ko na yung kangkong, 20 pesos pagkakabili namin. Mahilig kasi sa kangkong si Mrs. eh. Yan luto na yan mga kaibigan. Yan, mag-serve na tayo. Kakain na tayo maya-maya. Yan ang bango niya mga kaibigan. Ang sarap higupin ng sabaw. Tamang-tama yan pag may hangover ka. Grabe, ayan na mga kaibigan kakain na kami. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood.